Hi, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Kasi alam guys, kaya ako mag-video para po malalaman ng iba nga wag naman sanang gumagawa kayo ng instrumento nga sa sarili nyong kakayanan. Kasi guys, sa totoo lang, may napadaan po ako doon sa may sementeryo. Yung nga, habang hawak-hawak nila yung puntod ng kanilang yumaong minamahal, iniiyak ka nila, sobrang iyak ng iyak sila. Sabi ko, tapos may mga tsokolit pa, nandun na lahat, tsokolit, kandila, o may mga padasal pa sila. Pero what if nga kung sa ano kasi guys, kung susuriin mo talaga, na hindi mo na dapat iyakan yung mga ganong bagay, nga iyak ka sa puntod o makipag-usap ka sa patay kasi walang saysay yung pakipag-usap ka sa patay. Ano bang silbi ng iiyak-iyak ka ron? Di naman sasagot sa yun. Unang-una, katawan na lang niya ang nandoon habang nakalibing. Sapagkat yung espiritu niya nahawak na ng Panginoon. Wala naman talagang pwedeng sasabihin nga dadalawin mo yung buntod ng yung yumaong minamahal, asawa, kapatid o anak, magulang. Basta ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag dumalo man kayo, okay lang naman yung dalawin ninyo. Kasi normal naman siguro yan nga maalala mo yung mga ginagawa niyang kabutihan sa'yo. Kaya masasabi ko lang sa inyo nga parang iyakan, padasalan pa nyo ron. Yung iba magdala pa ng pare. Pero yung pare, sa totoo lang, alam nila yan. Kasi nag-aaral talaga sila sa seminaryo yan nga parang alam nilang lahat ng mga bagay na yan. Ang hindi ko lang lubos maunawaan, mismong pare, pupunta ron para magdasal, kausapin yung patay, matanggap sila ng misa, kung ano man yung mga etc. na yan. Alam mo sa totoo lang, ang Panginoon na ang nakakaalam nun kung saan sila inilagay kasi ang kaligtasan ng tao hindi nakukuha sa padasal, kung anong mga pamisa, hindi nakukuha na yan sapagkat hawak na ng Panginoon ang kanyang espiritu. Tapos ang katawan nga pinagdadasalan ninyo, nakahimlay na, bulok na, buto na lang yung nadoon. Wala nang saysay yung padasal-padasal ninyo kasi kung pag magpapadasal kayo, kahit 10 bisis yung padasalan yan, wala nang saysay yung padasal nyo. Tapos alam niyo ba, yung nag-aalay kayo yung mga pagkain doon, bulaklak, maalala ko dati, yung mga bulaklak na yan, nakaginit pa. Minsan, binata pa ako noon. Nasa Cebu ako noon. Di ko makakalimutan yun na pag magkita kami ng jowa ko, dahil siyempre gusto ng mga babae, nga pag nag-meet up kayo, may abot ka sa kayang bulaklak o chocolate. Kasi marami sa sementeryo nga nag-aalay ng mga bulaklak, nakaginit pa. Tapos may mga chocolate pa. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko yung chocolate at saka yung bulaklak na yon, ibinibigay ko sa buhay kasi yung patay na yung pinag-alayan, hindi naman kakain ng chocolate yun. Di naman naamoy-amoyin yung bulaklak inaalay ninyo. Kaya kinukuha ko yun, binibigay ko sa jowa ko. Kasi yun talaga ang bibigyan mo ng bulaklak, yung buhay, na nakakaramdam pa ng pagmamahal sa inyo, pagmamalasakit. Pero yung magbigay ka ng pagkain sa namatay, samantala yung may sakit, hingian ka ng pambili ng gamot, di ka nga nagbibigay. Hingian ka ng pambili ng maintenance, di ka nagbibigay. Dahil may pang sinasabi, samantala yung patay nga yumaon na, nasa
loob ng simenteryo. Doon ka mag-alay-alay ng pagkain. Ano bang ginagawa nyo sa sarili nyo? Alam mo yung mga Pilipino, sagad talaga sa kaplastikan. Kasi imbis yung pira nila nga yung kinakailangan ng tao bago namatay, hindi nila naibigay. Samantala yung namatay na, nandun yung alay-alay, pagkain, mga etc. Mga puta. Wala yan. Sa totoo lang, kung yung patay nakapagsalita at alam niya yung mga ginagawa nyo noon, tapos ngayon alay-alay lang kayo sa inyo at marunong manakit yan, ay sus, baka sinipa na kayo yan. Kasi wala namang kwenta yung pagsaysay nyo yan eh. Padasal-padasal pa kayo mga etc. Wala nang kwenta yung padasal nyo. Ang pinapadasalan nyo parang kinakausap yung patay. Sumaksalangit nawa ang iyang kaluluwa. Alam mo sa totoo lang mga kapatid, yung padasal na yan o mag-alay ka ng mga pagkain etc. wala talagang saysayan. Kahit itanim mo sa isip mo yan, kahit sabihin mong maglagay ka ng isang bilaong pansit, isang bilaong kakanin doon, kung ano etc. na yan, kinabukasan puntahan mo, walang bawas yun. Maliban sa magbawas yun, yung mga taong buhay nga nakatira sa simenteryo, yun ang kakain nun. Hindi yung mga mahal nyo sa buhay, kunyari, mga mag-alay-alay kayo doon, samantala yung buhay pa, hindi nyo kayang bigyan ng pangbili ng gamot, maintenance. Huwag na kayo makipagplastikan, iyak-iyak pa kayo ron. Yung lalo na yung mga anak ng mga suwael, tapos nadalaw sa magkanilang yumaong magulang, iyak-iyak doon, samantala yung kapanahunan nga magsasalita ng kanilang magulang para sa ikabubuti nila, hindi nila pinapakinggan. Kung kailan patay na, saka iyak-iyak doon. Ay, tigilan nyo yan. Kasi dami sa simenteryo ngayon, lalo na mag-uundas. Daming mag-iyak-iyakan, kaplastikan. May sarap, ako lang masusunod. Sarap iumpog doon sa nicho ng kanilang yumaong mga minamahal kunwari. Kayong mga mapagkunwari masyado, wag na kayong mag-iyak-iyak doon. Wag na kayong magsagad sa kaplastikan sa hanggat sa patay na yung tao, nagpapakita pa rin kayo ng kaplastikan. Kahit hindi nyo ipagdasal yan, dahil hawak na ng Panginoon ang kanilang kaluluwa, wala na kayong magagawa kahit ipagdasal pa nyo, kahit sarili nyo, hindi nyo alam kung mapasalangit pa kayo. Yung sarili na lang nyo, asikasuhin nyo, dahil kayo ang kayo ang gagawa ng sarili nyo kaligtasan, hindi yung padasal kayo sa patay, sarili nyo, hindi nyo kaya ipagdasal. Huwag na kayo makipagplastikan sa anumang mga bagay na yan. Alam mo, sa totoo lang, naiinis ako pag may nakakita ako ng ganyan. Naiinis ako. Alam niyo kung bakit? Marami ako naka-enkwentro nga pag nasa ospital yung mga magulang, baliwala, hindi makuhang, wala silang time, nga parang magbantay sa magulang na may sakit. Kapatid, wala silang time. Tapos, paghingian ng pira, dahil kailangan sa gamot, walang maibigay. Pero yung namatay, magbibigay 500, 1,000, samantala yung 50 pesos na pambili na ng maintenance na kailangan ng pasyente nila, hindi maibigay, pero yung patay na, nag-isalabasan, 1,000, 500, kakapal ang mukha nyo sa totoo lang. Kung talaga kayong mahal nyo ang isang tao, kung mahal nyo isang tao, huwag na kayo makipag-etc. pa. Antayin pa yung patay sa kanyo bibigyan. Para saan? Kasi ang tao, pag namatay yan, kahit hindi nyo ilibing yan, wala nang pakialam yan kasi hindi niya alam niya kung ano pa mangyari sa katawan niya kasi umalis na yung espiritu niya, hawak na ng Panginoon. Kaya lang ilibing nyo dahil mangangamoy kayo. Pero yung nakalibing na yung tao, ilang taon na nakalibing, iyak-iyakan pa nyo,
Sarap yung pag-umpugin. Kaya doon ako nabubuisit mga guys sa totoo lang. Hindi naman ako ng sa paniniwala nyo kung ano man kayo. Pero dapat buksan yung isip nyo. Huwag kayong maging tanga. Huwag kayong maging tanga. Kasi hanggat nagpatuloy kayo sa paggawa ng ganyan, hanggat sa mga anak nyo, hindi nyo matuklasan na mali yung ginagawa ninyo. Tapos pati yung patay kausapin nga bahala na kayo sa amin, ingatan mo na lang kami. Parang doon na kayo naniwala sa patay nga ang patay mag-iingat ang patay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Samantala yung Panginoon mga tagapagligtas, siya yung nagbigay sa iyo ng hininga at sa lahat ng mga bagay, doon pa kayo sumasangguni sa patay. Ano ba kayo? Nakakairita kayo sa totoo lang. Sumasangguni kayo sa patay, samantalang buhay na buhay ang Panginoon sapagkat hawak niya ang ating mga buhay. At yung patay, hawak na niya yung buhay. Yung espiritu, hawak na ng Panginoon. Kaya wag na kayong mag-iyak-iyak sa patay kasi oo, normal, mapaiyak ka kasi mamimiss mo yung kabaitan niya, kung ano man siya. Pero sa totoo lang, yun nabubuhay yun, hindi mo masasabing ang bait ng mama ko, ang bait ng papa ko, ang bait ng kapatid ko. Pero yung namatay, tudupuri ka kasi hindi na masagot ng namatay kung ano yung ginagawa mo sa kanya. Kaya tumahimik na lang kayo, huwag na kayo magpapakitang tao sa sa loob ng sementeryo. Tapos magsisindi kayo ng kandila. Bakit? Maliliwanagan ba nyo yung loob ng nicho niya? Hindi nyo maliliwanagan yan. Ang kandila, ginagamit lang yan sa madilim na pamamaraan para makakita ka. Tangalin tapat, magtirik ka ng kandila sa sementeryo. Anong purpose nun? Anong purpose nun? Magtirik ng kandila, mag-alay ng mga pagkain. Kung ibigay mo yan sa mga pulubi dyan nagugutom, matutuwa pa kaysa bibigay ka sa patay nga di na makakain yan. Yung ibibigay nyo sa patay, ibigay na lang yun sa buhay. Dahil yung buhay kakain. Yung patay hindi nakakain yan. Huwag yung bigyan ng pagkain dahil parang kamangmangan na sa sarili nyo yan. Yun lang.